Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay, sa pagkakas sa pinangalan, sa Nazareno, pinangalan namin. Sa Nazareno, pinangalan namin. Sa Nazareno, pinangalan namin. Sa Nazareno, pinangalan namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo natin pinagtitibay ang buhay pananampalataya sa unahang buhay natin sa Diyos at tunay na pagpapalang inihatid niya para sa ating kapakanan, kagalingan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa gandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago
Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nalimutan ng mga lagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga lagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit inyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi ba yung nababatid o nakauunawa? Hindi ba ito yung abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tahinga? Nakalimutan na ba ninyo ang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sapat ng lebadura ay ginagamit pampaalsa ng tinapay. At kapag umalsa na ang tinapay, minsan lumalagpas ito sa panukat na lalagyan. Sapagkat lumulobo talaga at umaalsa, nakatakot-takot. Kaya ang mga panadero natututo, sabi nila, huwag natin ilagay ito sa talagang lalagyan. Sapagkat baka hindi magkasya kapag pag lumaki na ang lebadura nito, lagyan nila natin sa malapad na lamesa. At kung lumapad man, hindi niya kayang kasing laki ng lamesa ang papatong nating tinapay na minasa, nakahalo ang lebadura o yeast na ito. Matalinghaga ang pahayag ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga lagad.
wag daw silang kumilala at tanggapin ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Haring Herodes. Ano nga ba meron sa lebadurong iyon? At talagang ito ang kanyang pinapahayag sa kanyang mga alagad. Di ang alagad, di naman alam kung ano binabangkit na ating Kristo. Basta nakatutok sila sa tinapay na iisa lang pala ang dala nila, na talagang paano nila pagkakasahin ang isang tinapay na sila magsasalo-salo para sila mabusog. Iisa lang palang tinapay ang dala nila sa kanilang bangka. Naiwan pa yata sa bangka yung tinapay. Kaya paano na ngayon? Kaya ito, kaya sabi ng mga alagad, siguro kaya binanggit niya ang lebadura, wala tayong pampaalsa, pinaalsa, pinarami ng ating Kristo ang tinapay. Noon tama, tayong lahat na nakakita, pinakain ni Jesus ang maraming tao. Minsan sabihin niya, pinakain ni Kristo ang mga lalaki pa lamang. Talaga napakarami nila. May lumabis pa. Teka, ano ibig sabihin nito sa ating, ito tinatanong ni Kristo, bakit makitid ang inyong pangunawa, ba't hindi pa naiintindihan na unawaan? Pinakain ko 5,000 tao, pinakain ko 4,000 tao. Ilan ang natira? Ilang bako lang natira? Naging palaisipan sa mga alagad, pero iugnay natin ito sa tinaguriang ang pinapaksa ni Kristo. Huwag kayong sumunod o kayo maging kalintulad ng mga Pariseyo, lebadura ng mga Pariseyo at lebadura ni Herodes. Ano nga pala yung lebadura o yeast na ito? Kaya ibig sabihin, itong minasang harina na ito na gagawin nilang tinapay, pag ito nilagyan ng lebadura o yeast, ay talagang umaalsa ito at ang dating minasa na wala pang hinaluang lebadura hanggang doon lamang. Yun talaga ang component element nitong pinakaharinang ito. Kaya't kapag dinagdagan ito ng yeast o lebadura, ay talagang magdodoble o triple pa ang laki nito. Siguro sa laki o sa dami ng lebadura inilagay mo. Kaya ibig sabihin lang na ating Kristo, meron tayong kakanyahang ipinagkaloob ng Diyos. Pero minsan may lumalabis sa ating pagkatao at ang labis na ito ay kasuklam-suklam. Ito nagiging lebadura ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo talagang kinatangi. Oo, nakikita ng mga tao ang kanilang mga gawain. Sa templo, pinapaliwanag nila ang kautusan ni Moises. Pinapaliwanag niya ang lahat na nasasaad sa aklat ni Moises. Ang pamamaraan kung paano pagsamba at marami pang mga bagay. Pero hanggang doon lamang na ipapahayag nito mga Pariseng ito ang kanilang mga tungkulin, ang kanilang pamamaraan sa pagpaliwanag, ang kanilang puso't kalooban. Pero, sabihin ng ating Kristo, meron silang lebadura na hindi dapat natularan. Sa pahayag ni San Lucas, talagang tinumbok ng pahayag ni San Lucas ng sumulat din ang Ebanghelyo, ang lebadurang binabanggit ay lebadura ng mga Pariseyo na sila'y mapagbalat kayo. Na hindi man talaga ito inaasahan sa isang tao na linikha ng Diyos. Lumikha ang Diyos na mabuti at puno ng kabutihan. But sa buhay ng mga Pariseo, sa buhay ng mga ibang mga tao, ng lahat ng mga tao, ito yung makikitang kakaiba sa dapat na maging pagkatao at nilalaman ng kanyang puso at kalooban. Dahil mapaglinlang, mapagbalat kayo, mapanuri, mapanghusga sa kapwa, at talagang walang itinatanging mabuti kundi ang lebadura ng kasamaan, sapagkat ito ang sinasabing humihigit sa tao, nagiging panukala ito ng tao, naging kaakibat ng tao ang itong may maruming isipan at puso't kalooban. Bahagi naman lebadura ni Herodes. Herodes ay taga-namumuno sa kanyang nasasakupan. Maganda ang kanyang pamamalakad. Ano pa ang lebadura ni Haring Herodes ay talagang naging mamamatay tao na. Naging wala nang pagpipitagan sa mga tao. Basta nakita kang nagkasala ka, patay ka. Pero papatay niya, talagang binubulo niya ang taong bayan. Lebadura ni Haring Herodes.
na naging mabagsik sa kanyang panunungkulan, yun ang kanyang lebadura. Sa ganitong pahayag ng ating Panginoon Kristo, huwag na tayong tumingin sa ganitong ano ba'y lebadura ng aming kapitbahay? Ano pa lebadura ng aking kaibigan? Ano ba lebadura nangyayari sa taong ito? Talagang pumalsa ang harina, o ito'y harina ng trigo, ito harina para sa tinapay, ito sa ilang kanakuhan ng tao. Sabihin, pinarami natin Panginoon Kristo parang ipahayag, o nga, yan ay ang katangian ng pagmamahal ng Diyos na nag-uumapaw, may labis pa, talagang di nagmamaliw. Kaya ang lebadura natin, ang lebadura ni Kristo, kung ng pagmamahal, di ba? Siksik, liglig, at umaapaw pa. Sinasabi, di ba? In lebadura ng ating Panginoon Kristo. Isa pang kauri ng ganitong mga paliwanag tungkol sa lebadura, walang lebadura. Ang tinapay na tinatanggap natin sa pagdiriwang ng banal na misa, kundi ito yung the sincerity of one's heart, itong katangian ng pusong tumitinitibok ng pag-ibig ng Diyos, na ito ay napahalaga, na itinatangi, binibigyan ng pagpapahalaga upang ang banal na misa ay ang pagiging tinapay at alak ng ating Panginoon Kristong walang lebadura, tulad ng sasabing lebadura ng mga Pariseyo, lebadura ni Haring Herodes, o lebadura ng mga taong ang kanyang isipan ay nasa panig ng kasamaan at hindi talagang iyan ang kanyang katauhang nilikha ng Diyos. Hindi lumikha ang Diyos ng lebadura na isiyang nagiging kasawian o of what our heart dictates and what the heart tells us to do. Maging tunay tayong nananalig sa Diyos, nagpapahalaga sa walang lebadurang may pagkakaisa ng puso't isipan at may pagtatang sa tunay na pagmamahal ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang pananampalatayang punong-puno na dakilan niyang pag-ibig. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapakapatnubayan mo kami sa matuwid na buhay.
na tunay ang aming mga pagkataong galing sa iyong hinuhubog ng aral mabuting balita at hindi nawa magkaroon ng lebadura ng maitim na aming mga puso naghahangad ng makasarili at upang hindi kami maging mapagbalat kayo, mapagkunwari tulad ng mga Pariseo. Di tulad ng mga lebadurang nagbibigay walang kaningningan sa buhay, kundi ang tunay na tinatanggap natin, walang lebadurang tinapay ni Kristo, punong-puno ng pag-ibig at pagmamalasakit para sa kapwa, kaloobang naghahari ang pag-ibig ng poong may kapal. Dinggin mo nawa itong ang lahat ng aming mga panalangin at ito'y pinapayag namin o Ama sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kay mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng naming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Busila sa kaniningan nating puso na bibigay halaga sa pananampalataya at tinatangi ang Diyos upang lalo ipagtibayin. Ngayon tayo nagdiriwang ng banal na misa at iyong awitin ang Ama namin. Kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang buong pusong pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa inyo pong maikling pagtatanod, kalakip ang panalangin, at sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Mga banalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na nagbubuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem del cielo, prestitisti ei.
Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Dei, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.